Guys, ang sarap talaga mag-chill dito. Ang tagal ko dito. Talagang in-enjoy ko. Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. So andito pa rin tayo sa Hmong Village para sa round 2 ng ating Alpine Coaster Adventure. Yes guys, kala nyo ba sex bomb lang ang may round 2? Meron din tayong round 2 at mag-ride tayo ulit dito, and this time we'll try it on a much slower pace. And then after this, we will also go to Sapa Center para i-explore naman ang area na yon. So exciting day pa rin guys, so tara, samahan nyo ako. So guys, pag bumaba kayo dito, bibigyan nila kayo ng, or sasabihin nyo lang dito sa attendant na meron kayong round 2 ticket, and bibigyan nila kayo ng panibagong ticket na gagamitin niyo para sa round 2. And pag round 2, hindi na kayo babalik dun sa pinakataas. Meron lang pila dito where you would have to scan yung new ticket ninyo. And grabe guys, ang saya talaga nito. And I know na na-try na natin to sa Bana Hills, pero iba pa din yung experience dito. Second time. Yes, second turn. No. No, sorry. What? Okay, let's go. Okay. Ayan. Yun na. Kinuha nyo na yung ticket guys. So baba tayo ulit dito. And this time si Osmo Pocket naman ang gagamitin natin. Pang record. Titignan natin kung kakayanin ni Osmo Pocket. So pila tayo muna. Okay guys, so round 2 na ito ng ating Alpine Coaster. Alam ko baka same lang to ng experience ng round 1, pero papakita ko pa rin sa vlog para naman alam nyo yung difference kapag fast or medium lang yung speed. Yung una kasi sa previous vlog guys, fast talaga yun, talagang nakatodo lang siya, hindi ko siya ginalaw at all. So kahit may mga nakakatakot na turns, dead ma. Ito, try natin na medium lang, pero bawal daw kasi mag-stop talaga. Guys, fast daw ulit sabi ni kuya. Sabi niya no need to brake, pakita mo lang daw. So ito na, let's go! Woo! Woo! Let's go! Ang sarap talaga, grabe. Woo! Ah! Ang saya! Oh! Full speed ahead! Grabe, ang sarap, grabe. Ang sakit lang sa mata pala pag walang shades. Okay, it's slowing down. Grabe guys, hindi ko... ito na naman! Oh! Hindi ko na-appreciate yung view kasi busy ako sa ride. Oh. Okay. No need to brake, sabi ni kuya. Buti hindi siya nag-ano. Ang bilis niya talaga. Okay. Ayun, huminto na siya. Okay. That's it. Huminto na siya. Ang saya talaga guys. Sulit na sulit talaga to Alpine Coaster dito. Mas gusto ko siya sa Bana Hills in the sense na ang haba niya, pero yung thrill for me, tinanong din ni Kay kung saan mas maganda dito or sa Bana Hills. Parang para sa akin, mas thrilling yung Bana Hills, pero mas mahaba to, mas matagal. Ayan, so paakyat na siya guys. Hindi na kailangan mag-control. Okay, so overall, sulit na sulit talaga tong ride na to, Alpine Coaster. Do not miss this once you get here in Sapa. Saya, worth it. Okay guys, so tapos na tayo sa round 2 ng atin. Gusto ko pa mag round 3 kaso baka daw ako na lang yung naging suki nila eh. Pero ang saya talaga guys. Kahit nagawa mo na siya sa ibang lugar, iba pa rin yung magawa mo siya dito. Kasi iba din syempre yung view dito. Though medyo panira lang yung ginagawa-gawa dito kasi medyo maingay. Pero
hindi naman siya naka-apekto sa ride. Yun lang, yung vibe lang siguro. So akyat na tayo sa taas. Tapos tayo ay kunin na natin yung gamit sa locker at pumunta na tayo sa next destination. So guys, may mga photo dito. Ang lowest na nakikita kong price is 100 Vietnamese daw. 100,000. Gusto mo makita ang photo natin. So guys, dito sa harapan niya, paglampas mo nung tinginan ng photo, may mga coffee shop bago tong locker station. So pwede kayo mag-chill-chill din dito if ever lang. So guys, magbubook na ako ng Grab, pabalik na. Hindi ako babalik rekta ng hotel. Pupunta muna tayo ng Sapa Center kasi gusto ko siya ma-explore ngayon hanggang may chance pa at habang maliwanag pa para makapag-picture din tayo sa pinakasikat na Sapa Station. So, stay tuned. Okay guys, so nag-cancel yung Grab ko. Kaya maglalakad lang muna ako kung hanggang saan abutin. Trip ko kasi maglakad kasi wala pa ako masyadong steps ngayon. And siguro pag medyo nandun tayo sa mas bukana, mas may chance na mag-book ng or mag-accept yung mga grab bike. Ayoko na kasi magkotse kasi nga sabi ko pagdating dito dapat hindi mapapabayaan yung steps, yung hindi nga makakapag-workout. So yung ano na lang, mobility, para kahit kumain tayo ng marami makakompensate siya ng paglalakad. So punta muna ako dito guys sa construction site. Pagdating ko dun sa may bandang kanto, baka dun mas may mag-accept ng Grab. So comfy shoes lang talaga yung ano dito, yung susi, para hindi ka madaling mapagod or sumakit yung paa mo sa paglalakad. So let's go. Okay guys, nag-grab na ako ulit. Nakarating ako ng main road bago may mag-accept. Tapos nanghingi ng extra kasi syempre malayo nga naman. Okay lang naman. Ano to, total nito is 38,000. So papunta na to ng Sapa Center. So guys, andito na tayo sa may city center. And dito yung mga mas malalapit na hotel. Pero ako kasi mas gusto ko yung homestay dun kasi ang ganda nga ng view. Dito kasi wala masyadong view. Pero ang consolation, malapit ka naman sa mga walking distance ka naman sa mga puntahan. Eh sa akin, I don't mind walking naman. Kaya okay ako dun sa Valley View so far. So dun tayo magpapababa sa Sapa Station mismo para makapag-picture tayo dun. Okay guys, so welcome sa Sapa Center. And ito yung sikat na Sun Station, Sun Plaza, Sapa Station. Yan. Ganda. Ganda niya pala sa personal guys. Ganda. So tatawid tayo dito guys sa may parang park nila, Sapa Center. And dito tayo magte-take ng photos. Yun lang, sana maganda. Let's go! Okay guys, so nakapag-picture na ako dito sa Sapa Station. Ang ganda naman niya and tsatsamba ka lang talaga, and for a solo traveler medyo mahirap talagang pumosisyon pero kayang-kaya. Ayun, may mga tour. So libot pa tayo dito, marami pang ibang makikita aside doon sa station. Bukas tayo papasok dyan guys, or kapag nag-fancy pan tayo. So ngayon, punta muna tayo dito parang sa field nila. Ang ganda din. And buhay na buhay ang Sapa, lalo pag gabi. Ganda, ang ganda guys. Maganda siya, and more importantly, hindi siya ganun ka-crowded. Maraming tao, yes, pero you still get to enjoy it. And may church pala dun, oh. May church dun. Tapos ito yung malaking LCD na nakalagay, Fancy Pan, Sun World Fancy Pan Legend. Tapos ito yung globe nila, Universal Studios Sapa. Joke lang. Kasi mukhang ano USJ. Okay, so okay tayo. Sandali lang guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na kayo sa AJTV Amazing Travels dahil malaking tulong yun para sa akin na maipagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng travel videos. And now back to the vlog.
So ito guys, nililibot ko lang kayo sa paligid nitong Sapa Center. Para naman may idea kayo, 'di ba? Yun yung Sky Lounge. Ang ganda. Tapos dito banda guys, yung mga La Petite Gecko, yung mga Kong Cafe and all. So sa palagay ko lang based lang sa napanood kong vlogs. Grabe, lamig na. Malamig na ngayon guys. Really cold now. Yan, ang ganda din itong Sapa City Center. Picture lang natin ito. Syempre, ang ganda oh. Sapa, the city. Yan. So, sa ngayon, ang gusto kong mangyari ay pwede tayo maghanap ng coffee shop, no? Coffee shop, makaka-chill-chill muna tayo, pahipahinga ng konti dahil medyo naglakad tayo. And ang lamig talaga. Yun. Pupunta tayo dito sa side na to, guys. At i-explore natin ang mga restaurants and cafes at kung ano-ano pa dito. So let's go. Alright guys, so napakalapit lang pala ng La Petite Gecko sa Sapa Station, no? Ayan, ito yung magandang picturean yung makukulay ng mga stores na madidilaw lahat. Ayan. Di ba ang ganda? Ganda niya and napaka-vibrant ng lugar na ito. Dito sa Sapa. Ang ganda niya. Ang ganda niya actually. And kahit gabi or yun nga, kahit maaga-aga pa, ang dami ng tao. I mean, baliktad pala. Ang konti lang ng tao, hindi siya ganun ka-crowded. So, okay to guys, ang ganda. Okay, ang ganda talaga ng mga stalls dito. Nakakatuwa. Ganda din mag-picture dito. Alright guys, so dire-diretso lang tayo dito. Punta tayo dun sa Kong Cafe. Kasi gusto ko lang magkape. Kasi nga wala pa tayong food ever since we woke up this afternoon. Hindi pa naman ako nagugutom pero gusto ko magkape. Ay may musician, no. Ang galing. So diretso tayo papunta dun sa may Laika Cafe katabi niya, tapos Kong Cafe naman yung next. So diretso tayo. Ayan guys, so welcome sa Kong Cafe. Ang cute naman ng Kong Cafe dito. Astig yung Kong Cafe, ang ganda. Ayan guys, Kong Cafe. Kong Cafe Sapa. Okay, so let's go. Let's get inside. Okay, so ito yung menu nila guys. Post nyo na lang kung meron kayong gusto. And Cote d'Ivoire. Coconut coffee is 59. 69 kapag 14 ounce. Sarap. Tapos meron din sila nito. Vietnamese bread tsaka coffee with condensed milk. And so 85,000 naman to. So let's get inside para makita natin ang kanilang menu. Ang ganda. Ang ganda naman pala dito. Ganda sa loob. Ayan, meron din sila nitong mga ganito. Meron silang tote bag, oh. Hoi An nga lang yung nakalagay. Hoi An Vietnam. Ayan, ito yun. Tsura ng tote bag nila. Tapos may shirt din. Kong Cafe. Ayan. So dito tayo pipila sa counter. Ang ganda guys. Nasa first floor pa lang ako. Merong second floor din to. Pero gusto ko sana sa alfresco. Meron sila nito mga parang spicy corn, soft dried chili mango. Parang dried mango. Tapos may sunflower seeds. Okay, tayo na. Hello. Can I order the combo? Ano combo? But
Can I change the drink or no? Okay. I'll just order coconut coffee, coconut green rice ice blend. And then, sorry. Coconut coffee ice blend. 14 ounce. And then, this one, bamboo tube rice. Cơm lam không nhỉ? Mở cái tủ này ra chị. Tủ này trên tủ đá. Dạ, ăn lam cho em. Yes. 114,000. Okay. Okay guys, so try natin umakyat sa taas. Naka-order na ako. At meron silang binigay na ganito. Tutunog na lang to mamaya. Dito tayo sa may view syempre. Ito ang second floor ng Concate. Oh, kaso puno na. Puno na rin yung harap. Ayan, so pinapakita ko lang yung second floor. And may mga notes na ganito. Cute. So wait na lang tayo ng order. Okay guys, so ito na yung order natin. Umorder ako ng coconut coffee, tall. This is 69 and NDD. Vietnamese dong, tsaka ng con lam bamboo tube rice. Ewan ko kung ba't ko to in order. Pero hindi ko rin siya alam kung paano siya kainin. Wala yata siyang spoon. Pero meron namang spoon to. So, ang total nito is 114,000 Vietnamese dong. So, first time ko to matatry dito and I'm excited kung anong lasa niya. Para yata siyang suman or biko yung itsura. So, we'll see. So, taste test na tayo. So, first, try muna natin tong coconut coffee. Alam ko na, try ko na talaga to. Pero, gusto ko siyang ulit matry. So, grabe, yung sarap. Grabe, yung sarap pa rin niya. Ibang klase pa rin talaga pag Concate. Ang sarap. Obviously, 10 out of 10 to para sa akin. Kapag talaga may go-to drink kayo, ito orderin nyo. O kaya yung coconut ice blend, yung kulay green, yung green rice. Yun, masarap din yan. Pero parang mas gusto ko ito ngayon. Ang sarap. 10 out of 10. Hindi ganun katamis. Malalasahan mo pareho yung tapang ng kape tsaka yung coconut. So perfect combination. So again, ito ay yung sikat nilang coconut coffee. So next naman guys, try natin itong kanilang purple rice thing. So hindi po ako first time ko po ito, hindi ko siya alam kung paano kainin. Malamang as is na lang. So ito siya guys, tapos lagyan lang natin ng konting peanuts. Ito na. Tatry na natin siya. So suman, basically lasang suman. Hindi siya ganun katamis kasi siguro walang asukal. Or siguro dahil sa uminom na ako ng coconut coffee. Pero okay lang din siya. Complementary naman siya dun sa lasa. Especially pag lalagyan mo ng nuts. So kung i-rate ko to, siguro mga nasa 7 out of 10 lang siya. Parang may missing lang. Hindi ko alam kung baka hindi ba ako kumuha ng condensed. Baka may ganun sila dito. Pero hindi naman in-offer nung kinuha ko yung order. So okay na rin. Pwede na. For what it's worth naman. So, kain tayo. Guys, sobrang kakaiba din talaga dito sa Sapa, no? Ano siya? Baguio feels. Yun, Baguio feels. Yung feeling mo para kang nasa Baguio, ganun. May mga parts na parang Hoi An, parang Hanoi. Pero, yun nga. Ano naman, ang ganda. Lalo na yung pagkakapunta natin dito, yung date na pagkakapunta natin, January na. At least nabutan natin yung lamig, tapos may mga nakikita pa rin naman tayong view. Kasi ang fear ko nung una is baka mamaya munta tayo dito ng January tapos puro fog lang, hindi mo may enjoy. Pero kitang-kita nyo naman kanina, and dun sa previous vlog, yung Alpine Coaster, ayun, na-enjoy. So may sun pa din and at the same time may lamig. So balanse siya. Hindi siya puro lamig lang or hindi siya sobrang init naman, hindi kagaya ng mga ibang buwan.
So enjoy naman so far yung first day natin dito sa Sapa. Guys, so may nagbahay sa vlog. Guys, ang sarap talaga mag-chill dito. Ang tagal ko dito. Talagang in-enjoy ko ang pagtambay dito sa Sapa Kong Cafe. And kung mapapadpad din kayo dito at hindi nyo pa natatry yung Kong Cafe, I know meron ng Kong Cafe sa Philippines. Pero syempre, iba pa rin kapag nag-Kong Cafe ka dun sa pinanggalingan mismo. So, dahil dyan guys, i-end ko na muna ang vlog na ito guys. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito ng ating Hanoi Sapa Vlogs. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ang ating mga iba pang exploration dito sa Sapa at sa Hanoi sa mga susunod na episode. So yun lang guys, maraming salamat. Bye!